All right. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. So sa pag-aaral natin ng aklat ng Matthew, merong mga discourses ang aklat ng Matthew at isa sa mga tanyag na speech or discourse sa book of Matthew ay yung Matthew chapter 24 at saka Matthew chapter 25. We call this the Olivet Discourse or the Discourse on Mount of Olives, kung saan isinasalaysay ng Panginoong Jesucristo ang katapusan ng mundo, the end of the world, as described by Jesus Christ. And so, we're going to take at least 2 more Sundays and go over Matthew chapter 24 para mabigyan natin ng tamang pag-explain ng aklat ng Matthew 24. So, this is Monday ng Passion Week at Monday ng gabi. Tuesday, magkakaroon tayo ng Lord's Supper doon sa upper room. Tapos yung Tuesday na yon, yung gabi na yon, He will be betrayed. He will be in the Garden of Gethsemane. And tuloy-tuloy na yung kanyang mga illegal trials ng Panginoon. Hanggang sa mapako siya on Wednesday. So, anyway, let's begin at Matthew chapter 24. At basahin natin ang unang 3 verses, just the first 3 verses. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Matthew chapter 24 together. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See not these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the signs of thy coming and of the end of the world? Let's pray. Father in heaven, we come before you in the name of Jesus Christ. We understand, Lord, that you desire for us to know the future. You have a plan and a purpose for each and every one of us. And I pray that no matter what the hindrance is, in the will of God, that we would be faithful to you, that we would grow, and that we would see victory in our lives. I pray that you'd be glorified in our midst. We thank you that you didn't leave us in the dark, that we have the Word of God, we have the Holy Spirit, we have the church, the pillar and crown of truth, and we have men in the church that are qualified scripturally to teach and to preach the Word of God. Now, Lord, we are your people, and you have a plan for us. Help us to find your plan and do it and accomplish it. And we ask that you would help us and strengthen us in these things. In Jesus' name, amen and amen. So Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. So kung baga sinabi ng mga disciples sa Panginoon, Lord, tingnan mo yung temple. Ito yung temple na tinaguyod ni Zerubbabel. Ito yung temple na pinag-uusapan natin sa aklat ng Haggai. So, we're going back to Haggai. We're looking at the temple of Zerubbabel. Pero may pinalawak yung temple na ito ng isang kalahating Hudyo na si King Herod. So, naalala niyo si King Herod, yung mga Herodians. Pinalawak niya yung temple at ngayon, mas palawak ang temple ni Zerubbabel at ni Herod compare sa kapanahunan ni Solomon even. Pero sa paningin nila sa temple na yan, and by the way, yung temple nung kapanahunan ni Kristo hanggang sa kapanahunan ni Solomon, yan yung layunin ng Diyos na lugar na kung saan ang tao ay dapat sumamba sa Panginoon. It is the place of worship, the temple. Now, before the temple na tinayo ni David, na itinaguyod ni Solomon,
Before the temple ni David or ni Solomon, ano yung place of worship? Tabernacle ni Moses. So God used Moses to create a tabernacle. God used Solomon to create a temple. Tapos nung kinuha sila ng Babylonia at sinoli sila ng Babylonia after 70 years ng pang-aalipin ng Babylonia, tinawag ng Diyos si Zerubbabel na magtayo ng ikalawang temple. At ipinalawak ito ni Herod nung kapanahon ni Kristo. So ngayon, sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples na tumitingin sa napakadakilang temple. Look at verse number 2. Jesus said unto them, "See ye not all these things?" Hindi nyo ba nakikita lahat ng ito? "Verily I say unto you, there shall not be left one stone upon another, and that shall not be thrown down." So nakikita ba ninyo itong temple nito? Sabi ni Jesus, mawawasak lahat yan. Masisira yan. Susunugin yan. Babagsak itong temple na ito. So question, kailan nangyari yung pagbagsak ng temple? So yan yung ikalawang temple. Yung unang temple, Solomon. Sino nagpabagsak sa temple ni Solomon? Ha? Babylon, tama. 586 BC. Ang ikalawang temple ni Zerubbabel tsaka ni Herod, binagsak yan ng mga Roma noong AD 70. AD 70. So, sinunog ng mga Romans, binagsak nila ang temple. Kaya ngayon, hanggang ngayon, walang temple. Did you notice that? There's no temple today. So, magkakaroon ng ikatlong temple, pero kailan? Sa loob ng 7 years tribulation period. Okay? Old Testament, New Testament, si Kristo ay namatay, nilibing, muling nabuhay. At magkakaroon tayo ng tinatawag na Day of the Lord. Day of the Lord. At ang Day of the Lord ay may dalawang bahagi. Unang bahagi ay bahagi ng sumpa, judgment. Ito yung tinatawag na 7 years tribulation period. Pangalawang bahagi ay yung 1,000 years millennial kingdom. Ang Matthew 24, ang nilalaman nito ay itong bahagi ng Day of the Lord. Wala sa Matthew chapter 24 yung tinatawag na rapture. Ang rapture ay ipinaalam sa mga simbahan o mga iglesia, hindi nung kapanahunan ni Kristo, kundi sa kapanahunan ni Pablo. Okay? So, kaya pag in-explain mo yung Matthew 24 at 25, eto ang sakop niya. Hindi yung rapture dito. Okay? So, Jesus said, the temple's gonna be destroyed. No stone will be left on top of of another. That happened here. 70 AD. Ano na tayo ngayon? 2025 AD. So, ngayon, de-describe ng Panginoon yung tatlong questions ng mga disciples niya. Verse 3, "And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, Tell us," eto yung unang tanong, "when shall these things be?" Kailan, Lord, na yung sinabi mo, yung temple masusunog, yung mga bato, mawawasak ang temple, wala ni isang matitira ng bato sa taas ng temple or whatever. Sinagot yan ng Panginoon,
He already answered that question, and we know the answer, 70 AD. Pangalawang tanong, and what shall be the sign of thy coming? Ano ang mga signs na ikaw ay parating? So ngayon, sasagutin ni Jesus Christ yan. Magbibigay siya ng mga signs ng kanyang pagdating. Okay? Let me take this down here a little bit. Babalik si Jesus Christ, Revelation chapter 19. Tatapak siya ulit sa Mount of Olives. Pero hindi siya babalik hanggat hindi muna magampanan ang judgment sa Israel at sa daigdig. So, ano ang signs ng iyong pagdating? Do you understand that? Is this clear? Pangatlong tanong, and of the end of the world. Ano ang katapusan ng buong daigdig? End of the world. Dito yon. Pagkatapos ng 7-year tribulation period, tapos na ang mga times of the Gentiles. Times of Gentiles, kapanahunan ng mga hindi Hudyo. Sino yon? Tayo yon. Magmula Babylon, 586 BC. Hanggang ngayon, ito ang tinatawag na times of the Gentiles. Dahil ang namumuno sa daigdig ay hindi mga Hudyo. Ang namumuno sa daigdig ay mga Hentil. Tayo na mga hindi Jews. Nagsimula ito 586 BC nung sinakop ng Babylonia ang Jerusalem. So ngayon, may temple ba ngayon? Wala. Now magtatayo ng temple ang Antikristo at ang Israel sa 7-year tribulation period. Pangilang temple na ito? Pangatlo. Una, Solomon. Pangalawa, Zerubbabel, Herod. Pangatlo, tribulation temple. Pang-apat, millennial temple ng Panginoong Jesucristo. Okay? Alright, look at verse number 4. So, ano ang signs ng pagdating ng Panginoon? Verse number 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo na hindi kayo maloko. Verse number 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami natatayo at magsasabing, ako ang Kristo, at manlilinlang ng marami. Now keep your finger in Matthew chapter 24 and go to Revelation chapter 6. Tingnan mo ang aklat ng Revelation chapter 6. Now kung gusto mong malaman kung paano matapos ang mundong ito, basahin mo rin yung Book of Revelation. Sinalaysay ni Juan ang katapusan ng mundo. And I hope interested kayo doon. Hindi dahil bahagi kayo ng hatol ng Diyos. Kung hindi, para hindi tayo malinlang. Alam natin ang katotohanan. Revelation chapter 6. Verse number 1. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering to conquer. So, sa langit, merong isang scroll na puno ng 7 seals.
At yung seals na yun ang naglalaman ng hatol ng Diyos sa mundong ito. At pag binuksan ng Panginoon yung mga seals na yan, bawat seal ay may hatol ang Diyos sa mundo. So that's the beginning of the Lord's judgment. Unang seal ay lumabas ang puting kabayo at ang nakasakay sa puting kabayo ay gumagamit ng kapayapaan para sumakop. So kaibigan, sino sa palagay ninyo ang tatayo at magbibigay ng kapayapaan sa buong daigdig pero hihingian niya yung sovereignty ng bawat bansa? Si Antichrist yan. Kaya sinabi ni Jesus, ang unang sign ng aking muling pagbabalik, unang-una sa lahat, ay ang Antikristo. Magpapakilala siya bilang Messiah. Ako ang inyong tagapagligtas. So that's the first sign. It's the first seal. Understand that? The false Christ will show up. So ngayon, sino sa palagay ninyo ang Antikristo? Hindi natin alam. Hindi naman sinabi ng Bible kung sino yung pangalan niya. At saka, hindi naman ipapaalam sa atin kung sino yon. Pero question, alam ba ni Satanas kung kailan babalik si Jesus? Hindi naman alam ni Satanas. So, ibig sabihin, bawat generation, kailangan meron siyang tao na ready na tumayo kapag na-rapture ang mundo, na-rapture yung mga saved, at nagkagulo ang mundong ito. May ready nang tumatayo. Bigay nyo sa akin yung inyong mga armas. Ako ang gawin ninyong leader. Ako magbibigay sa inyo ng pangako ng kapayapaan. Ako ang Kristo. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, huwag kayong malinlang. Unang sign lang yan. First sign. Is that clear? Okay. Balik tayo sa Matthew chapter 24. Keep your finger in Revelation chapter 6. Verse number 6. Verse number 6. And ye shall hear of wars. So anong susunod na sign? Wars. Unang sign, Antichrist. Pangalawang sign, wars. Di ba? Akala ko sabi niya, siya ang man of peace. Bakit may wars? Sabi niya, peaceful siya. Verse 6, and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Hindi pa tayo nasa katapusan. Nasa seal number 2 ka pala. Go back to Revelation chapter 6. Tingnan mo ang verse number verse number 3. Revelation chapter 6 verse 3. And when he had opened the second seal, I heard the beast say, come and see. And there went out another horse that was red. O ito naman pula. O so hulaan nyo kung ano ang simbolo ng pula. Digmaan, war. And the power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So, war. So, yung Antikristo pala, gagamitin niya yung kapayapaan para manakop. Peace treaty, i-offer ko sa lahat. Peace. Yung ayaw, pupugutan ko yan ng ulo. Is that peace? Hindi peace yon, fake peace, war. So ngayon, ang Israel, ano sa palagay ninyo? Sasang-ayon sila o tututol? Ha? Sasang-ayon ng Israel. Kasi gusto nila ng kapayapaan. Question, anong bansa naman ang ayaw ng kapayapaan? Lahat naman gusto ng kapayapaan.
So nangangako ngayon yung Antikristo. Israel, huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako ang inyong Messiah. Sa ngayon naman, pangatlong sign. Balik tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Tingnan mo ang verse number 7. Verse number 7. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes in diverse places. So, magkakaroon naman ng gera, tapos taggutom, tapos pestilence, mas higit pa yan sa pandemic. This is a worldwide pestilence. Earthquakes in diverse places. So, tingnan mo ang Revelation chapter 6. Balik tayo sa Revelation 6. Tingnan mo kung paano sunod-sunod ang events ng Matthew 24 sa Revelation chapter 6. Verse number 5. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, lo, a black horse, black. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. Black horse. Hulaan nyo, ano yung simbolo ng black horse? Kamatayan. Kapag nagkagera, nagkakaroon ng tagutom, pestilence, sumusunod dyan yung death, kamatayan. Verse 6, And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure for wheat for a penny, 3 measures for barley a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. So, tipid muna. 60 pesos ang isang kilo ng bigas. 70, 80 pesos ngayon. 100 pesos ngayon. Dahil sa nawawala ang resources, nagkakaroon ng famine and pestilence. Go back to Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Tingnan mo ang verse number 8. All these things are the beginning of sorrows. Wait a minute. So sa 7-year tribulation period, pwede pala itong ibahagi sa dalawang bahagi. Yung unang 3.5 years at yung huling 3.5 years. Yung unang 3.5 years, ang tawag ni Jesus doon ay beginning of sorrows. Sa verse number 8, beginning of sorrows. Nagsisimula pa lang ang sorrows ng mundo. Tapos, sa verse number, let's see. Great Tribulation. Nasaan tayo? 7, Hindi. Lampas. 8, 9, and when has the Okay, verse 29. Verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light. I'm sorry. Verse 22. Verse 22. Verse 21. Correct. Verse 21. For then shall be great tribulation. Ito yun, great tribulation. Pagkatapos ng 3.5 years, mas magiging mas malalim, mas madilim, mas mabigat ang hatol ng Diyos sa last 3.5 years. Ang tawag ni Jesus doon, Great Tribulation. Na kung saan kung hindi ito shinorten ng Panginoon, walang matitira sa mundo.
So anyway, verse number 9. Then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of nations for my name's sake. So ito ngayon yung mga Jewish believers in the tribulation period, sila ang magiging witness, Jehovah's Witnesses ng Panginoon sa kapanahunan ng tribulation. At sila ay makakatikim ng napakalupit na rejection ng mundong ito. Papatayin sila alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Verse number 10. And then shall many be offended and betray one another and shall hate one another. Maraming magsasabi, hindi ako tunay na Kristiyano. Hindi, nire-report ko yung kapitbahay ko kasi sila mga Kristiyano sila. Sabi nila mag-church daw sila this Sunday kahit na bawal. Anong address? Block 6, Lot 12. Doon. Ganun ba? Sige. Nandyan na kami. Pupugutan namin yung mga ulo ng mga pasaway na yan. So, hinahanda ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad sa kapanahunan na ito. Do you understand that? Kasi dadaan din talaga sila dito. Kaya sinasagot ni Jesus Christ, ano yung mga signs, Lord? Well, may Antikristo. Well, may kapayapaan, pero gagamitin niya yan para manakop. May mga gera, may mga tagutom, may mga pestilence, may mga mamamatay para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Verse number 11. And many false prophets. False prophets. By the way, dun sa mga mapapatayin, the martyred souls, go over to Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. Tingnan mo ang verse number 9. Revelation chapter 6 verse 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Nasaan daw yung mga kaluluwa ng mga pinaslang? Nasa ilalim ng altar ng Panginoon sa langit. Verse 10, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, that thou dost not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Lord, kailan mo kami pagtatanggol? Kailan mo, Lord, kami bibigyan ng hustisya doon sa mga pumugot sa aming ulo habang nangangaral kami dito sa mundong ito? Nakikita ba ninyo yung mga kaluluwa sa langit, hindi pa nila alam ang lahat? May tanong ba sa langit? May mga tanong-tanong ba sa langit? Sabi ng Revelation 6, yung mga kaluluwa nagtatanong. May prayer ba sa langit? Yung mga kaluluwa na napugutan ng ulo, may prayer request. Ano yung prayer request nila sa Diyos? Kailan mo kami bibigyan ng hustisya, O Lord? Kaya huwag kayong magsabi, pagdating ko sa langit, alam ko lahat. May mga tanong pa rin doon. At yung fellowship natin sa Panginoon ay lalong magiging sweet. Dahil yung mga questions natin, pwede natin itanong diretso sa Panginoon. Marinig sa Kanya yung mga sagot. Alright, well anyway, so tingnan mo yung Matthew 24 tsaka Revelation 6. Nagpaparallel yan, nagmamatch yan. Tingnan mo ang verse, balik Matthew chapter 24 verse 7. Sabi dito, and earthquakes in diverse places. May mga earthquakes sa kapanahunan ng tribulation period. Earthquakes! Now, nakarinig na ba tayo ng message ng earthquake kaninang umaga? Okay? Yun ang earthquake ng Matthew 24 na sinabi ni Haggai na mangyayari sa mundo natin.
Ito yung earthquake na yon. Now go to Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. And tingnan mo ang verse number 12. And I beheld where he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. Oh, yes. And the sun became black. Pati yung firmament sa labas, yung nag-earthquake din doon, na yung sun ay nag-itim. Black as sackcloth of hair, and the moon as blood. Na talagang parang dugo, naging dugo ang moon. Blood moon, yung sinasabi nila. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her ultimate untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Nagkaroon pa ng meteor showers sa earth. Ang tindi pala ng mga pangyayari dito, Brother Bill, ano? Sa 7-year tribulation period, yes. Pero beginning of sorrows pa yan. Nasa 6th seal pa lang tayo. Alam mo ba, may mga judgment pagkatapos ng seals? May trumpet. Pagkatapos ng trumpet, may vial or bowl judgment. Pagkatapos may thunder judgment. There are 28 judgments. Nasa 6 pa lang tayo. Balik tayo sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verse 12. And because the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Manlalamig ang mga tao. But he that endure to the end, the same shall be saved. Pero yung Hudyo na ligtas, na mananatiling tapat sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ay maliligtas sa kapahamakan ng tribulation period. Malinaw ba ito? Hindi ito kaligtasan ng kaluluwa sa impyerno. Ito ay kaligtasan ng katawan sa hatol ng Diyos sa buong daigdig. Do you understand that? Okay. Verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, maglalagay ang Panginoon ng gospel witness. Meron siyang mga preachers ay tatayo. 144,000 na mga kalalakihang mga Hudyo na hindi sila nagpakasal, sila ay pure, at ang tanging mission nila ay mangaral ng salita ng Diyos para ang mga tao ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon bago bumalik si Jesus Christ. Is that clear? Okay? So, pinapakita ni Jesus Christ yung mga bagay na ito. Verse number 15. And when ye therefore shall see, eto, pag nakita ninyo, ano yon? The abomination of desolation. Pag nakita ninyo si abomination of desolation, spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Pag nakita ninyo yung abomination sa temple, at mag-aalay siya ng siguro baboy, at gusto niya, siya ang sambahan ninyo. Ang tawag sa Antikristo na yan ay abomination. Siya ang abomination. At ang gagawin niyang desolation ang Israel. Gusto niyang wasakin ang temple. Gusto niya na imbis na si Jehovah ang sinasamba sa temple, siya ang sasambahin sa temple. At sinabi ni Jesus Christ, pag nakita ninyo yon ay sign ng kanyang muling pagbabalik. Pero ang tawag niya doon ay abomination of desolation.
Abomination na gumagawang desolate. Now, go to Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Kanina nasa Revelation tayo. Ngayon, buksan natin ang Revelation ng Old Testament. Yan ang book of Daniel. It's the prophetic book. One of the many prophetic books in the Old Testament. But the main backbone to Matthew chapter 24 is Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 verse 27. Daniel chapter 9 verse 27. Nandiyan na ba kayo? Daniel 9:27. The Bible says this, "And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice of the oblation to cease." He shall cause the sacrifice of the oblation to cease. Huwag na kayong mag-aalay ng mga tupa. Huwag na kayong mag-aalay ng mga kambing. Huwag na kayong mag-aalay ng dugo. Ako na lang ang sambahin ninyo. Akong magbibigay sa inyo ng kaligtasan at kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Go back to verse 27. He shall confirm the covenant with many for 1 week. So, sa Bible, lalo na sa book of Daniel, pag sinabing 1 week, ito ay weeks ng taon. See, merong week of days, merong week of months, merong week of years. Ito ay week of years. So, pag sinabing 1 week, ilang araw ang 1 week? Kung hindi week of days, pero week of years. Ilang years? 7. 7. So, ang Antikristo ay magkakaroon ng covenant with the Old Testament, old Jews, for 1 week. 7 years. Ang kasunduan natin, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Akong magtatanggol sa inyo. Lalabanan sila ni Gog at saka ni Magog sa umpisa. Pipisain ng Antikristo si Gog and Magog sa umpisa. At masusunog ang Gog and Magog for 7 years. Dahil nagsimula yan dito sa umpisa. According to Ezekiel chapter 38. 7 years masusunog ang Gog and Magog. Dahil dinipensahan ng Antikristo ang Israel. At ang Israel naman, tameme. Ay, oo, tingnan mo, inalagaan tayo nitong Antikristo. Siya talaga ang Messiah natin. And so, he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, sa gitna ng 1 week na yan, ano ang gitna ng 7 years? 3.5 years. Sa gitna, sabi dito, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Ops, mga Hudyo, wag na kayong mag-sacrifice kay Jehovah. Hindi pwede. Kasi inutusan kami ng Panginoon na mag-alay ng mga hayop para sa aming mga kasalanan. No! Sabi ng Antikristo, cease! Doon matutuklasan ng Israel. Naku, nagkamali tayo. 3.5 years. Umasa tayo sa Antikristo. Mali talaga tayo. Sabi ng Bible, he shall cause the sacrifice of oblation to cease, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Umalis na kayo sa temple. Hindi na kayo sasamba dito. Ayaw nyo akong sambahan. Ayaw nyo akong kilalanin bilang Messiah. Umalis na kayo dito. Even until the consummation
hanggang sa katapusan, hindi niya isasaole ang temple sa Israel. That determined shall be poured upon the desolate. Ipapatong itong judgment na ito sa mga taong iniwan ng Diyos. They are desolate because Jehovah left them. Kailan sila iniwan? Sa rapture. Hey, Brother Bill, meron bang maiiwan sa rapture? Yes. Sino yun, Brother Bill? Pakinggan niyo ako. Ang maiiwan sa rapture ay yung mga tao na katulad nyo na nakikinig pero hindi pa nagsisisi at tumanggap kay Kristo Jesus. Yung nakaupo dito sa church ngayon, yung baka tulog pa yung iba. Yung nakaupo ngayon sa church ngayon, pero hindi pa saved. Brother Bill, kailan mangyayari ito? Hindi natin alam. Walang sagot si Jesus Christ. Ang sagot niya, eto lang yung mga signs. Kaya kung hindi ka pa saved, mahawa ka talaga sa sarili mo. Dadaan ka sa unang 3.5 years. Hindi mo alam kung ano ang taon, ano ang buwan, anong oras. You will not, sa sobrang nangyanig ng mundo, sa earthquake, sa famine, sa war, sa mga senyales na ito. Brother Bill, nananakot ka lang. Hindi ko programa ito. Ano ako? Hello? Gumising ako, tapos ito ang alam ko. Alam ko ito kasi sinabi sa atin ito ni Lord. At sinabi sa atin ito ni Lord para maghanda tayo. Para hindi tayo maiiwan sa rapture. Pero kung magmamatigas ka, religious ka, hindi ka pala saved. Walang saysay ang pagiging Baptist. Susunod ka rin sa Antikristo. Tatanggapin mo yung tatak niya. Sasambahan mo siya. Ngayon pa lang, ninoloko mo na yung sarili mo. Hindi ka saved. Kaya sinabi niya sa verse 15, Matthew chapter 24. Balik tayo sa Matthew chapter 24, verse 15. And when he therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. So kung sino nakakabasa nito, dapat unawain ninyo yung sinasabi ko, sabi ni Jesus Christ. Verse 16 hanggang verse 22. Kaya kayo, pag nakita nyo na ito, abomination ng desolation, magsitakbuhan na kayo sa mga bundok. Verse 16, then let them which be in Judea flee to the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything for his house. Neither shall let him that is in the field return back to take his clothes. Woe unto them that are with child, to them that give suck in those days. Kawawang kawawa ang mga tao sa kapanahunan na ito. Huwag na kayong umuwi, umalis na kayo sa bahay nyo, punta na kayo sa bundok, hahantingan na kayo ng Antikristo. Diyan. Hunting. Verse 20, pray that your flight be not in the winter. Naku, wag sana kayong salubungin ng taglamig. Neither in the Sabbath day, wag mo na rin sa Sabat. Kasi bawal mag-travel sa Sabat. Dapat sumasamba kayo sa Sabat. But then shall be great tribulation, such as the world since the beginning of the world to this time, nor shall ever be. Hindi pa naranasan ng mundong ito ang kabigatan ng parusa ng Diyos magmula pa sa creation.
Wow! Ang tindi naman ito. Buhat pa sa creation. Ano yung mga hatol ng Diyos na nakaraan? Worldwide flood. Mas easy yung worldwide flood kesa sa pagbuhos ng Diyos ng kanyang puot dito. Kasi sa worldwide flood, ilang segundo lang, yung lungs mo, puno na ng tubig. Patay ka na kaagad. Dito, hihiling ang tao na mamatay sila, hindi pa sila mamamatay. Ano yung mga palo ng Diyos sa mundo natin? Nakaranas na ba kayo ng earthquake 7.0? Nakaranas ako nun. Sa Baguio. Nagka-earthquake yung mga 1990s. 7.0. Yung hotel na kung saan yung lola ko nag-stay. 1 week after nagka-earthquake, gumiba. Pero hindi pa natikman ng mundong ito ang earthquake ng Great Tribulation period. Na kung saan yung mga isla lulubog. At yung mga mountains mag-shift. Verse number 22, except those days be shortened, there should be no flesh saved. Kung hindi lang paiklian ng Diyos itong 3.5 years na ito, walang tao matitira sa daigdig. Ganyan katindi ang pagsubok na parating sa mundong ito. Now, kung alam mo ang Bible, ang seal judgments, magbibigay ng trumpet judgments, ang ikalimang trumpet, gitna. Ang trumpet judgments magbibigay ng vial judgments, at ang vial judgments magbibigay ng thunder judgments. Kung baga sinasabi ng Bible, patindi, ng patindi, ng patindi, ng patindi, ang hatol ng Diyos. It's gonna get worse. So are you ready? Are you ready for this? Anong pinaka-the best na gawin? Mag-save para ano? Kasi kung save ka, darating si Jesus Christ, tatawagin niya lahat ng mga save, iuwi niya yan sa langit. Yung maiiwan na lang ang nandyan. Is that clear? So ipagpatuloy natin yung Matthew 24 next week. Alright? Kasi nasa verse 23 pa lang tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa blessing ng salita ng Diyos na bagamat napakahirap maintindihan ang mga parating na bagay, nagbigay na kayo ng babala sa amin upang maging handa kami, hindi para sa hatol, kung hindi para sa maging handa kami sa kaharian at kaluwalhatian at hindi ang hatol ng Diyos. Tulungan niyo po magsisi at sumampalataya ang iba upang hindi sila masali sa hatol ng Diyos. Ingatan niyo po kami sa linggong ito parating na maalala po namin ang mga senyales na ito hindi pa namin nakita. Pero darating din kami doon. Kaya yung mga kaibigan namin mahal sa buhay, mga kamag-anak, na nangangailangan makarinig ng magandang balita, may pamahagi po namin sa kanilang balita ng Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, nilibing muling nabuhay para sa aming kaligtasan upang sila ay hindi masali sa hatol ng Diyos. Ingatan niyo po kami. At nawa, si Jesus ay tunay na bumalik before na magkaroon ng great tribulation sa mundong itong ganito. Yeah, Lord, bless niyo po kami alang-alang kay Jesus. Amen. Habang nakayo po ang ulo, nakapikit ang mata,